At eto na nga ang malapot na sabaw na sarsa ng ating palabok. At ayan nga, pipirituhin muna natin yung tokwa at pagkatapos nga nito magigisa na tayo ng sangkap para sa sarsa ng ating palabok. At dito nga sa ating pinagpirituhan ng tokwa ay magigisa tayo ng bawang at sibuyas. At pagkagisa nga natin ng bawang at sibuyas, ay ilalagay na natin ang giniling na baboy. At gigisahin nga lang natin yan hanggang sa maluto at magmantika yung ating giniling na baboy. At kapag nga nagmantika na at medyo naprito na ang ating niling, ay ilalagay na natin yung ating atsuete. Ito ang atsuete ang nagpapakulay sa sarsa ng ating palabok. At hahayaan nga natin uling makulo yan ng sandali bago naman natin ilagay ang iba pang sangkap. At ayan nga, kumukulo na at medyo nagisa na ng maayos ang ating giniling. Maglalagay na tayo ng durog na paminta. At dahil maraming sarsa ang ating kakailanganin sa ating sarsa ng palabok, ay maglalagay ako ng 3 cubes ng shrimp. At dahil may alat na ang ating cubes, mamaya na natin titimplahan ito ng asin at tatansyahin natin kung gaano karami ng asin ang ating ilalagay. At pagkatapos nga isusunod ko na yung ating hipon. Ito nga yung ating hipon, tinanggal natin yung kanyang balat. At yung balat niya ay pinakuluan natin at kukuhanin natin yung katas ng balat at siyang isasabaw natin dito sa ating ginisa. At ito nga po yung ating pinakuluang mga balat ng hipon. Kukunin natin yung kanyang sabaw para mas malasa at isasama natin sa ating ginisa. Pagkatapos nga nating maisabaw yung pinagpakuluan ng balat ng hipon, ay hahayaan pa natin makuluan bago naman natin ilagay ang tokwa at palalaputin natin at magdadagdag pa tayo ng sabaw. At dahil nga nakuluan na ng ayos ang ating sinabawan at natimplahan na rin natin, ilalagay na natin yung tokwa. Ito nga yung ating piniritong tokwa kanina, isasama na natin sa ating ginisa. At hahaluin lang natin para nga yung lasa ng ating pinagbisahan ay kumapit sa ating tokwa. At hahayaan lang natin makuluan pa at hahanguin natin yung sahog saka tayo magsasabaw para sa sarsa. At ayan nga, dahil nakuluan na ng maayos at natimplahan na rin natin ang mga sangkap, hanguin natin ang kaunting sahog nito para gagawin nating pang-ibabaw sa ating palabok mamaya. At pagkatapos nga nito, doon na tayo magpapakulo ng sarsa sa isang malaking kaldero. Doon na tayo magsasabaw. At eto nga, isasali natin sa kaldero yung ating pinagbisahan at magdadagdag tayo ng sabaw para sa kanyang sarsa.
Ayan nga at magdadagdag na tayo ng sabaw. Sa kaldero na tayo nagpakulo ng sabaw dahil kakailanganin natin ng maraming sarsa sa palabok dahil maraming palabok ang ating gagawin. At ayan nga at hihintayin muna natin kumulo ang ating sinabawan bago natin siya palaputin. At dahil nga nagdagdag tayo ng tubig, timplahan na ngayon natin siya. Maglalagay ako ng patis. At magdadagdag pa uli ako ng paminta. Pamintang durog. At ayan nga, kumukulo na siya. Pag natimplahan na natin, ay ilalagay na natin yung nilusaw nating cornstarch para lumapot na ang kanyang sabaw. At titimplahan ko rin siya ng bahagya pang asin. Inilagay nating patis kanina ay pampalasa lamang sa sabaw. At kapag nga iyan ay natimplahan na natin ayon sa ating panlasa, ay ilalagay na natin yung nilusaw nating cornstarch. Ito ang magsisilbing pampalapot sa ating sarsa ng palabok. Ang dami ng cornstarch ay depende sa dami ng sabaw na gagawin nating sarsa sa ating palabok. Kung marami ang sabaw, marami ring cornstarch ang ating lulusawin. At ang kulay naman ng sarsa ay depende rin sa gusto nating tingkad ng kanyang kulay. At ayan nga, matapos nating mailagay yung ating cornstarch na nilusaw, haluin lang natin para hindi manakit ang ilalim at makikita natin na nalalapot na ang sarsa ng ating palabok. At eto na nga, malapot na ang sarsa ng ating palabok.